Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po si Rolel. Ang kwentong ito ay karanasan limang asawang umampun sa akin. Lumang panahong nangyari ito ay wala akong kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Pero masasabi ko isa akong saksi. Isang buhay na saksi na totoo ang kulam at baraw. Dahil nakita ko mismo ang reswipalan sa sarili pong mga mata. Isa akong anak na mag-asawang magsasaka. Isa lamang ako sa 12 anak ng aking mga magulang. Kaya hindi ko talaga naralasan yung masasabi mong pag-aaruga. Sobrang gulo ng buhay kapag malaki ang pamilya, lalo na kung galing kayo sa isang karid at isang puka na sitwasyon. Ikaw yung mag-aalaga sa mga bata mong kapatid. Pagkain niyo halos tig isang subo lamang halos. At itadago pa yung pagsabay-sabay nga nag-aaway ang mga kapatid ko ay naupo, gulo talaga. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, sir, pero kahit na pangilima ko sa magkakapatid ay sa aking pinatokan ng mga magulang ko ang ilan sa mga gawain. Then isa ako sa mga disiplinado anak ayon sa kanila. Ako yung hindi pala away kapag nagkakagulo. At mahilig din po ako matuto sa mga bagay. Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad ang aking mga magulang na ipaampon ako para gumanda ang buhay ko. Ginawa nila yon. Actually, marami kaming pinagjiwa-hiwalay. Hindi kami tinadbayan pala. Walang nakuhang pera o gamit na balik ang mga magulang ko. Kundi ang gusto lamang nila ay patuloy namin ang pag-aaral namin. Inumpun ako nila Tatay Augusto at Nanay Melissa. Bali ang kakilala ng aking ina ay si Nanay Melissa na. Pamangkin ko ng kumaring niya at laganap talaga sila ng anak. Sa tingin namin na hindi sila mag-anak ni Tatay Augusto. Bali hindi din sila kasalap, hindi din formal ang pag-ampon sa akin noon. Kumaga, walang pinilitan ng apelyido. Kung anong apelyido o sa mga magulang ko ay ganun pa rin ang inagamit ko. Pero alam ko, hindi sila kasal sa kadahilan na magkaibang apelyido pa rin ang kanilang ginagamit noong mga panahon na yun. Pero ay pinumpaman, naging masaya ako dito. Napakabait ng mga umampon sa akin. Sa loob lamang ng ilang buwan ay lusog ako at sumikla at biglang umalat sa eskwela. Dagdago pa na talagang nagmamahala ng mga magkapartner na umampon sa akin, Sir Zep. Walang may isalbisyo on barawa. Simpleng buhay lamang sila pero kulikita ng tama sa pal-araw-araw. Hanggang sa isang araw, kauna-unahang beses na hindi pumasok sa trabaho ang Tatay Augusto. Hindi ito makabawan sa kanyang higaan at mabigat daw ang katawan nito. Inadadaan naman po ng aking Nanay Melissa. At nung umuwi ako ay ako yung nagsilbing utosan ni Tatay sa mga baday-baday. Patilid ang pagkamakalikod niya. Pag-abot ng tubig. Maging pag-aralay sa kalya sa pag-upo kapag nakaiman. Kinaumagan, taam-taka ako sa kadahilan na pagpagising ko ay nakaligo ng aking Tatay Augusto. Pabis na ito at nag-aaris na. Papasok ko na umamito sa trabaho at fresh na itsura na parang hindi galing sa isang araw na pagkaratay. Tinanong niya pa ako kung ano ang gusto kong pasalubong dahil laging mabuting bata daw ako. Na siyang kinatuwa ko naman noon. Makalipas pa ang ilang mga araw ay naging balik sa normal ang nangyari sa bahay. Hanggang sa isang araw na naman, nalaman na namin na maagang inuwi si Tatay Augusto. Sa kabahilan ng bigla itong nawalan ng malay habang nasa trabaho. Noong gabi ninyon, ako rin gumawa ng paghuhugas ng pinggan.
maririnig ko na nag-uusap si Nanay Melissa at Tatay Agosto. Ang sabi ni Lalay ay mapapacheck up na daw sila. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit pinipigilan ni Tatay Agosto. Sabi niya pa ay Nanay, "Wag na mag-isa. Alam mo namang hindi makakatulong ang pag-hospital. Alam naman natin ang nangyari dati, di ba?" Dito na pumasok ang usaping nila patungkol sa manggagamot. Pero ang gusto daw ni Tatay ay ang isang manggagamot na nagnalalamua. Ang kaso, wala noong mga panahon na yon ang nasabing manggagamot dahil nagpupunta ito sa Maynila at sa iba pang parte ng Luzon na may kakilala. Sa kadahilanan ng gagamot ito doon. At sa mga kapanahunan na yun na wala pang sapat na komunikasyon, ay hindi nila alam kung kailan ito uuwi. Dito na nagsimula tuwing 6:00 ng gabi habang hinihintay namin ang nasabing manggagamot, ay nagro-rosaryo at nagdadasan sila Nanay. Sa loob ng 3 araw ay biglang lumobo ang tiyan ng aking ama. Tapos biglang nalayayap ang mukha nito, ang braso at paa. At ang huling balipas sa manggagamot ay wala pa rin iko sa kanila noon. Pinadali pala noon si Nanay Melissa na mga kamag-anak niya na dalhin nawa sa ospital si Tatay Agosto. Dahil baka naman balalaman din pala dito ng normal na sakit noon. Adaran naman ikang bimala ni Nanay at lumabas ma sa test na may nawoon na tubig sa tiyan nito. Pero ang nakapagtataka, bukod pa dito ay walang maitang abnormalidad sa function ng mga laman loob niya. Paladom na mo lamang umano o namanas. Ito bilang dahilan kung bakit nakaratay si Tatay Agosto ng ilang araw sa ospital habang binibigyan ito ng gamot para mailabas niya ang tubig sa tiyan niya. Lumipang tiyan ng aking ama at ibiniklara na po ito maayos sa loob ng ilang araw lang. Napakabilis ng transition at paggaling ng Tatay Agosto. Pinamulit pang nilaboratory at pininan ng doktor at clear na ang lahat nun. Pero yung Tatay Agosto at Nanay Melissa ko, ibang-iba ang mukha, Sir Seth. Parang hindi pa rin maipinta ang mukha nila. Apila ba may iniisip na malawingan? Siya lang tulay. Dahil 2 araw lamang mula nang makauwi si Tatay, biglang lumobo na naman ang tiyan nito. At sa pagkakataon na ito ay hindi na mapiis ni Tatay ang sakit na nararamdaman. Sa tingpapatak ang 6:00 ng hapon ay hindi na namin magawang matapos pa ang pagdadasal dahil hindi na mapakali ang aking ama. Hindi pala kami namamalahati sa pagro-rosaryo. Naghihihiyaw na ito at distinguish din ng huniga at hindi makapagsalita. Dito na sa puntong ito nung umaga din, dahil wala pa ang manggagamot na si Uwa, ay nagdesisyon sila Nanay na maghanap ng ibang manggagamot. Nakahanap naman ito sa pagtatao ni Manong Lucas. Isa daw sa kilala namang manggagamot sa kabilang baryo. Habang nagtatawas pa lamang si Manong Lucas, ay nagulat ako ng pati si Nanay Melissa. Isinama niya sa pagtatawas niya. At maya-maya pa ay tumitig ito ng maigi kay Nanay at ang tanong nito, "Naulam ko na rin ba dati? Bimili ka naman ikaw mister mo." Kita ko yung pag-aalala sa mukha ni Nanay Melissa. Sabay tumaro ito sa manggagamot. Bipi naman ay napahinik si Manong Lucas at pinanungan nito kung nasaan na ang ulang gumamot sa kanila. Sa kadahilan ng malaki ang tsansa na siya mismo ang makapagbibigay ng epektibong panggagamot kay Tatay Agosto. Kumbaga, mas mapapadali pero sabihin ni Nanay Melissa ang alalan ng manggagamot at hindi pala ito umuwi. Napag-alaman nilang kilala din ito ni Manong Lucas. Tumango na lamang si Manong Lucas at pagkakuway
Ayaw niyang sumugal na gamutin si tatay dahil malaki ang posibilidad na kapag nalaman ito ng may gawa sa kanya, ay baka tuluyan na ito. Gumawa na lamang siya ng pamproteksyon o poder umano para hindi lumala ang nararamdaman ni tatay. Tsaka isa pa, Sir Seth, hindi din kampante yung Lucas na ito. Kung kaya niya ba ang gumagawa noon sa aking ama. 5 araw pang lumipas, saka naman ang biglang pagdating ng isang matandang lalaking may kalakihan ang katawan sa bahay namin. Noong mga panahon na ito ay pumapasok pa rin ako ng pag-aaral sa kadahilanang gusto nila nanay na wag akong umabsent dahil lamang sa may sakit ang isa sa kanila. Dumating nga itong si Uwa. Wala ako. Kusa itong pumunta sa kanila dahil nga nalaman nito sa kaanak niya na ilang araw nang pabalik-balik si Nanay Melissa sa bahay nito. Ay naman kay Uwa, na-delay daw siya ng halos 2 linggo sa Maynila dahil sa maraming nangyari noon. Sunod-sunod at talagang nakapagtataka. Nahirapan din siya sa mga ginagamot niya na tila ba lahat ata ay pinagtutulungan ng iba't ibang elemento at taong may hindi magandang gawain. Na sa tingin ng manggagamot ay pinapadelay o pinapatagal ang pamamalagi niya sa Maynila noon para hindi siya makauwi kaagad. Agad-agad na tiningnan ng manggagamot si tatay. Ayon kay Nanay Melissa, sinubukan daw ni Uwa na ulitin ang ritual at paraan ng panggagamot o hinigitan niya ang mga ginawa niyang proseso nang si Nanay Melissa ang kinulam noon. Pero masyado nang malakas ang ibinaon na baral. Sapat na umano ang pagkawala niya ng ilang araw para magawa ng mangbabarang ang kagustuhan niya. Idagdag mo pa, Sir Seth, na pinagamot pa si Tatay Augusto sa ospital at sa ibang manggagamot na nalaman at naibalik ito ng mangbabarang ng doble sa katawan ni tatay. Ang sabi ni Uwa, meron pa daw siyang susubukang ritual. May gagawin pa siya at babalikan niya umano si tatay ng Biyernes ng gabi bago mag-alas 6. Ito ang mga oras na nasa may kataasan ng kapangyarihan ng barang. Isa sa mga araw na dinodoble ng mangbabarang ang nararamdaman ni tatay na sakit at hirap noon. Nung unang araw na pumunta si Uwa, pagka-uwi ko ay naabutan ko si nanay na umiiyak habang hawak-hawak ang mga kamay ni tatay at hinahaplos ito. Panay hingi ito ng kapatawaran ni Nanay Melissa sa mga kasalanan umanong nagawa niya. Labis-labis umano ang pagsisisi nito sa nangyari pero si Tatay Augusto, tinahan lamang si nanay na. Sinabihan nito na kahit pa sa susunod na buhay ay makaranas ulit sila ng pagsubok, hirap at mauuwi sa ganong sitwasyon. Hindi siyang magsisising ang inuwian niyang tahanan ay walang iba kundi si Nanay Melissa. Siyempre kahit batang-bata yung edad ko ng Sir Seth, umiyak din ako noon. Patagulang. Para akong nakapanood ng teleserye. Alam mo yun, Sir Seth, mapapaisip ka na lang kung bakit sino pa ang mababait at maayos ang buhay ay siya pang pinaparusahan. Pero ayun, marami pa pala akong bagay na hindi alam. Kung ano yon, malalaman nyo rin mamaya. Biyernes, alas 5. Kakauwi ko lamang ng bahay. Nagsisimula na silang magritual. Hindi ako pinapasok bagkos ay sinamahan ako ng kasama ng manggagamot sa labas. Maya-maya ay nakipaglaro muna ako sa mga kaibigan ko at nakinood ng telebisyon sa kapitbahay. Nung iniwan ako ng kasama ng manggagamot at kinailangan siya sa loob nun. Bandang alas 7 pasada nang sinundo ako ni nanay. Umuwi na daw ako. Pagka-uwi ko ay nakita ko na nakangiti na si Tatay Augusto at nagagawa ng makaupo at bumangon ito.
at naaamoy ko na nagluto si nanay ng paborito niyang ulam. Umupo kami at nagsalo-salo, kasama ng manggagamot. Nagkwentuhan. Mukhang okay na okay si Tatay Augusto ng gabi niyon. Presko tingnan pero malaki pa rin ang tiyan niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang manggagamot pagkatapos kumain nun. Tandang-tanda ko pa noon na sobra ang pasasalamat ni tatay at nanay kay Uwa na para bang nakagawa ito ng isang importanteng bagay sa buhay nilang dalawa. Pero ang mukha ng manggagamot, hindi ko makita ang kasiyahan. Ngumiti lamang ito ng pilit at umiling-iling. Kinamayan si tatay at hinaplos-haplos ang braso nito na para niya ba itong itinuring na isang malapit o malapit na kamag-anak. Pagkatapos noon, tuluyan nang umalis ang dalawa. Matapos ng gabi yon, sobrang bumalik ang saya sa pamilya namin. Lagi na ulit palang ngiti si tatay na parang walang iniindang sakit. Kaya din ang aking ina. Umabot ang isang araw, 2 araw, 3 araw. Araw ng Lunes ay hindi ako pinapasok nila nanay at tatay. Namasyal kami at kahit hirap at mabigat pa ang tiyan niya, ay naging okay naman at sinama namin ang mga magulang ko. Namasyal kami doon sa dati kong tinitirahan. Nung araw na yun ng Lunes ay nagdasal kami ng gabi. Martes ng umaga pagkagising ay sabay-sabay ulit kaming nagdasal noon. Hindi din ako pinapasok nung araw na yan pero nasa bahay lamang kami. At dito la Sir Seth, nangyari ang hindi ko maintindihan na talagang ikinatroma ko. Nasa labas lamang noon si nanay at naglalaba. Samantalang ako ay nasa may sala, nanonood ng TV dahil kabilin-bilinan ni nanay na huwag akong lalabas para kung tawagin ako ni tatay, ay matawag ko si nanay kagad. Habang nanonood, meron akong napansin na napakabilis lang. Para siyang anino na mabilis na naglakad papasok sa kwarto nila nanay at tatay. Napatingin lamang ako doon. Hinintay ko pa kung baka si tatay yon lumabas tapos bumalik, diba? O hindi kaya si nanay na pumasok nang hindi ko napapansin. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang segundo, bigla na lamang umungol si tatay sa loob ng kwarto. Tinatawag niya si nanay noon. Ako yung tumayo para lapitan siya. At ito na. Ito na yung nasaksihan ko na ilang taon kong ikinatroma. Nakita ko si tatay na nakapikit pero tinatawag ang pangalan ni nanay. May mabahong hindi kaayang-ayang amoy sa loob ng kwarto na yon. Akala ko ay dumumi lamang si tatay noon at nananaginip lamang pero nung lumapit na ako at nakita ko yung damit niya, na mula tiyan ay basang-basa ito. Kaya naman sabi ko, Tay, anong problema? Nung lumapit pa ako kay tatay ay hindi ko na rin talaga matansya ang amoy. Sinabihan niya ako na tawagin si nanay. Tumakbo naman ako agad-agad para puntahan si nanay at 2 kaming sabay na bumalik doon sa kwartong yon. Pagkapasok namin, Sir Seth, napakapangit na ng kalagayan ng itsura ni tatay. Lubog na bigla ang mukha nito. Malalim na yung mata niya at miskinon. Tim, ano mangyari sa'yo? Tanong ng aking ina nang makita na basa na nga ang damit ni tatay noon. Itinaas niya yung damit na yun, Sir Seth. At ako ang unang napasigaw na siyang ikinataranta ni nanay na agad niya akong binuhat at saglit na inilabas sa kwarto. Yung nakita ko, pasintabi po sa mga bata, lalong-lalo na sa mga kumakain. Yung nanlalaki at namamagang tiyan ni tatay sa may bandang tuktok ng pusod niya.
Yung parte lang na yun ay may isang butas na kasing laki lamang siguro ng tasa. Tapos sa paligid ng butas na yon ay lubog na lubog yung tiyan niya na para bang walang laman. Nakakita na ba kayo ng kaimito o kahit anong bilog na prutas na sobrang lubog ang isang parte? Nangingitim at nabubulok. Samantalang ang ibang parte ay bilog na bilog at kumikinang. Ganon na ganon. Ang nakakadiri sa lahat ay ang mga balang o maliliit na tipaklo na nagpapaikot-ikot sa butas na yon. Na tila ba nanggagaling silang lahat sa butas ng tiyan ng kawawa kong Tatay Augusto. Naririnig ko na umiiyak si nanay ng malakas nun, habang paulit-ulit na sinasabi ang katagang, "Wala na. Patawarin mo ako, Gusting. Wala na. Wala na." Ako, Sir Seth, hindi talaga ako makagalaw nun. Miayaw kong bumalik doon sa kwarto. Sa inosente kong pag-iisip, hindi ko alam ang ire-react ko pero alam ko na nagluluhan na rin ang mga mata ko nun. Dahan-dahan akong naglakad at sinabi ko kay nanay na, "Nay, puntahan ko lang si Nanay Ising." Si Nanay Ising ay yung nanay ni Nanay Melissa. Nanay din po yung tawag ko sa kanya. Umoo lamang si nanay at patuloy na umiiyak. Pagbukas ko pa lamang din ng pintuan ay nakita ko na paparating na rin si Nanay Ising at iba pang kamag-anak nun. Pinagbuksan ko naman sila ng gate na para akong robot na naninigas sa tulala. Binuhat naman ako ni Tatay Erning. Pero sabi ko, "Huwag na tay, matanda na ako. At saka ayaw ko talaga doon bumalik muna." Bale ilang oras silang naroroon sa may loob ng bahay hanggang sa umalis si Tatay Erning para sunduin si Uwa. Dumating naman ito at gano'n na lamang din ang pagluha nang nakita ang nangyari sa aking ama. May ginawa lamang siyang kung anong ritual sa loob noon. Naging matahimik ang lamay ni Tatay. Sa unang pagkakataon ay doon ko nakita ang mga kamag-anak ni Tatay Augusto. Sobrang tahimik. Kahit palingid sa kaalaman ko na meron na pala talagang mali nun. Kahit ako ay hindi pinapansin ng mga kaanak niya. Nung una ay hindi ko pa maintindihan pero nung nasa tamang edad na ako, ay doon ko nalaman ng kabuuan ang kwento kung paano humantong sa ganun ang lahat. Kaya pala hindi magawang pakasalan ni Tatay Augusto si Nanay Melissa. Dahil si Nanay, isang kabit. May asawa si Tatay noong mga panahong magkakilala sila. Bali, engaged pa lamang sila, Sir Seth. Kumbaga inaayos pa lamang ang kasal ni Tatay Augusto at ng misis nito nang makilala niya si Nanay Melissa. At talagang nakapalagayang loob na ito sa maiksing panahon. Dahil sa alam ni Tatay Augusto na matatalin na siya at pinilit niyang iwasan si Nanay Melissa nun. Pero alam mo yung bugso na, yung talagang tunay na pag-ibig. Yung alam mo sa sarili mo na dapat siya talaga. Oo, Sir Seth. Nangyayari po ito sa totoong buhay. Noong mga panahon naman na yon ay hindi alam ni Nanay Melissa na may nobya at ikakasal na si Tatay. Gustuin man ni Tatay na wag matuloy ang kasal. Pero dahil sa naroroon na at malaking kaguluhan ng mangyayari, natuloy ang kasal na yon. Sa harap ng altar, sumumpa si Tatay Augusto sa isang babaeng nung huli ay napagtanto niyang hindi niya tunay na mahal. Bagamat wala naman umanong mali sa kanyang napangasawa nun, ay hinahanap-hanap niya talaga si Nanay Melissa. Hanggang sa hindi kalaunan, ay nahuli si Tatay Augusto. Umamin siya sa dalawa, sa kanyang asawa at kay Nanay Melissa. At doon na nagkagulo ang lahat. Ang relasyon niya sa asawa pati mga kamag-anak at pag-iwas ni Nanay Melissa sa kanya
at pagpaparaya nun. Nagawa naman umanong lumayo ni Nanay Melissa at si tatay naman ay sinubukang ayusin ang buhay kasama ng asawa pero sa huli ay muli pa rin silang pinagtagpo. At para mapadali ang parte ng kwento, Sir Seth, umalis si tatay. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na hindi niya na talaga kayang magkunwaring masaya. Tinalikuran ni tatay lahat nun. Yaman, magandang trabaho, negosyo, para makasama si Nanay Melissa. Pinaghirapan niya rin si nanay para muli siyang matanggap nito at para maipakita niya kay Nanay Melissa na siya talaga ang tunay nitong pag-ibig nun. Hindi sila hinabol ng asawa ni tatay pero nung huli nila itong makita ay nagwala ito at pinagsabihan silang hindi daw sila matatahimik dalawa. Isinusumpa niya umano yon. Ang unang karamdaman nga na dumapo ay kay Nanay Melissa. Nabukol ang matres nito na siyang nagamot naman ni Uwa. Pero sa kasawiang palad ay nagawa ng mangkukulam na sirain ang bahay bata ni Nanay Melissa. Dahilan para hindi na siya pwedeng magkaanak. Hanggang sa umabot nga sa puntong si tatay naman ang binalikan nito. At yung huling gabi pala na sinubukan ni Uwa na gamutin si tatay ay hindi niya ito magawang pagalingin. Tinaningan na pala ito ng mambabarang at ang tanging nagawa na lamang ni Uwa ay pag-aani ng pakiramdam ng aking ama sa pamamagitan ng pagbaon ng dasal sa katawan nito hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang mamahinga. Oo, sa mga listeners mo, Sir Seth, pati sa'yo, kahit na bali-balik na rin man natin yung mundo, sa mata ng simbahan at ng mga taong nakasanayan ng ganitong tradisyon, maling-mali ang nangyaring relasyon nila tatay at nanay. Pero sa isang bahagi naman ay nakita ko kung paano nila mahalin ang isa't isa. Kung paano nila isinakripisyo at tinanggap na maaaring mahantong sila sa ganito dahil nakagawa sila ng kasalanan. Na pwedeng magiging maiksi lamang ang pagsasama nila pero hiptik ito ng pagmamahal. Ika nga, maling pag-ibig sa mata ng iba. Pero maaaring tama sa kung saan ka talaga sasaya. Habang lumalaki ako at tumatanda si Nanay Melissa, pinaulit-ulit ko sa kanya ang sinabi ni Tatay Augusto sa kanya noong nakaratay ito at naririnig ko sila. Nakagaya ni Tatay Augusto, kahit na sa susunod na buhay, ganito at ganito ang magiging kahahantungan ng pagmamahalan nilang dalawa. Basta mapili ulit nila ang isa't isa. Sana maalala pa rin nila ako sa susunod na buhay na yon. Dahil pipiliin ko pa rin sila bilang mga magulang ko. Kahit na hindi ko sila magiging kadugo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa pakikisalamuha ng lolo ko sa pamilya na hindi ko alam at hindi ko maisip na may lahing aswang. Bali gagayahin ko po ang ibang sender niyo na point of view po ng aking lolo Tiloy ang pagbabahagi ng kwentong ito. Para mas ramdam natin na siya ang naghahayag ng kanyang sariling karanasan. Simulan na natin to. Hati ang paniniwala ko noong mga kapanahunan na ito sa mga aswang. Dahil nga sa makarinig ka lamang ng tik-tik o wakwak sa gabi, aswang na umano yon. Pero kahit papaano, iniisip ko pa rin na pwede din naman mga ibon lamang yun, diba? O di kaya paniki. Marami naman tayong mga panggabing hayop na gising sa gitna ng dilim. At kung kailan lahat ng mga tao sa paligid ay natutulog na. Pero kahit papaano, ito din ang nagbibigay sa akin ng rason para matakot na huwag nang maglalabas ng gabi.
na magdala ng kahit na anong pwedeng maging panangga para sa mga ganitong nilalang. Etc. Etc. Pasaway akong bata. Matigas ang ulo. Lumaki ako sa lola ko dahil sa magulo ang mga magulang ko noon. Merong magkakabalikan, magkakahiwalay. Hanggang sa nagkakalayo sa isa't isa. Kaya naman ang pagiging bulakbol ay dala-dala ko na para makuha ang atensyon nila. Nagsimula ang lahat ng ito, Sir Seth. Nang mauso yung mga kalapati-kalapati na yan. Yung mga kabarkado ko ay meron. Mga kalapating alaga noon. Nagpaparamihan sila. Nagngangayawan o tinatawag na namimihag ng iba. Ako, wala akong kahit anong gawa ng... Wala naman akong pera nun eh. Kahit anong hingi ko sa lola ko ay laging mas maiging ang mga manok na lamang umano ang bantayan ko. Sa sobrang inis ko sa lola ko noon, kagad akong naghanap ng mapagkikitaan. At wala akong ibang pinuntahan noon kundi ang tindahan sa barangay namin na pag-aari ng isang matandang si Aling Celia. Nakiusap ako noon na baka may alam siya na pwedeng pangangamuhan. Nagmakaawa talaga ako noon, Sir Seth. Siguro dala na rin ng pagkadesperado. Nasabi ko pa noon ng rason kung bakit niya ako naghanap ng trabaho. Nung sinabi ko kay Aling Celia ang tungkol sa parte na buti nga at hindi ako nagnanakaw, tila ba napaisip ang babae noon. Pagkatapos noon ay tinuro niya naman ako sa isa sa mga kamag-anak niya. Pinsan niya na babae na sugarol. Marami daw alam na racket yan kaya hindi nawawalan ng pantaya sa mga nilalaro nito. Naabutan ko siya sa Madyongan, si Aling Landa. Nung una, inis na inis pa ito dahil baka daw malasin siya pero nang marinig niya na naghahanap nga ako ng trabaho. Aba, nanlaki ang mga mata nitong sinabi sa akin na bukas daw. Sasama niya ako sa kabilang bayan. Sa isang barangay na may kakilala umano siya doon na nagpapahanap. May bonus daw siya kapag nakahanap siya. Ako na umano ang bahalang makipagnegosasyon sa sweldo sa mga ito. At ako na rin ang bahala kung hanggang kailan ako doon. Basta, wag daw akong gagawa ng hindi maganda at ikakapahiya niya. Pagka-uwi ay dali-dali ako nagpaalam kay Lola noon. Nagpaalam hindi para humingi ng permiso niya kundi para lamang ipaalam ang plano ko. Pinalong pa ni Lola noon kung ano-ano na naman ang iniisip ko at nahihibang na ako. Pero sabi ko naman, 17 anyos na ako. Di wala nga akong magandang kapalaran sa eskwela. Dahil sa buki ba'y wala akong ambag. Sa danoong edad ba'y mga barkada ko pa rin ang iniisip ko. Kaya sabi ko total wala naman akong perang pambili ng pang-alaga sa kanapape. Mga lumuhan na lamang ako. Sa madaling salita, Sir Seth, hindi ako napigilan ni Lola. Nimingin si Donna. Hindi para siya namimilip. Hindi namimigil. Manapring noon ako. Pero noong mga panahon na yan lamang ang nagkasiguro ay dalam natin ng pagbibinata at kapusukan. Nababay ko si Donna. Hindi rin naman namimigil si Donna. Kasi mula naman nang sila na ni Lolo. Halos si Lolo nang nagbibisisyon sa bahay. Siya sinuran lamang kaya naman nung pumanaw si Lolo. Parang bahala na lamang Nadia moto niya. Umagang-umaga pa lamang, may sisermon na ang lona ko. Sabi ko naman sa kabilang bayan lamang naman at uuwi din ako kapag nakapag-ipon na ako sa luho ko. Nawin ko ba, Sir Seth? Siguro dahil noong mga panahon na yun ay wala kang gadgets na pagkakaabalahan. Kaya kung ano mo nauuso sa barkada o sa lugar mo, kaya iingipin mo o wala ka. Nagkita kami ni Aling Landa sa Lake Crossing sa amin. Meron na pala siyang kilopar o narentang tricycle na maghahatid sa amin sa may bayan na yon.
Hindi ko na alam pero siguro aabutin din kami ng kanahating oras sa biyahe. Parbiba, takbong bus pa rin tricycle at ng traffic sa daan. Medyo inabutan na rin kami ng pilaok ng manok bago makarating doon. Lablakad kami pa loob. May manakanakang bahay na sinentado. Pero mas lamaw ang mga kakahuyan at ang lupang daalan. Badamat hinawan na lupa ay nakikita mong may bakas na mga gulong ng mga four wheels doon. Kung nakarating na kayo sa mga hindi pa na-develop na parte ng Cavite at Batangas, ganun na bilin ng pagpaka-describe ng lugar noong mga panahon na iba. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay na iba. Malawa ang lote. Maganda ang lapad ng damo. Merong isang sasakyan doon. Pajero. Pagmamayari ng pamilyang papasukan ko. Na pala, tawagin na lamang natin ang pamilya nito sa pamilya Rason. Tatinog ito ng tulay na apelyido nila. Ang pagkakaalam ko ay marami-rami silang kamag-anak noon na mga nakakapasok sa Padarbuga siya at koneksyon sa Kapitolyo. At paragang may kaya pero nakakaiba lamang din sila. Ang naisip ko na lamang ay baka ganun po talaga ang pakiramdam kapag nakaharap ko na sa pamilyang mayayaman. Hindi tulad may sa amin, di ba? Pumasok kami sa malaking main door. Sa ulang tingin ay napakasimpleng tingnan ng bahay may ito. Sala, may marmon na sahig. O ano pa. Pagkapasok namin ay sinulubo kami ng isang matandang kasambahari. Natawagin na lamang nating Nanay Asing. Di mala kami papunta sa lamesang kainan. Dalawa ang lamesang tainan na yon. Isang malaki na siguro para sa pamilya. At isa sa may mababang paikang na kainan na maliit lamaw. Isang partisyon ng paderang pamitan nun. Una ay pinakilala muna kami. Pagkatapos ay tinanong ako ng konti ng padre de pamilya ng mga aswan. May dalawa sila anak. Nin tumating kami ay pinawag lamang nito nila Nanay Asing doon sa kwarto nila dahil hindi pa nakakanabas sa mga ito. Pero pagkatapos to ay pinanong kami kung kumain na. Bagamat hindi mo makikitaan na kumakain ang agahan ng pamilyang iyon. Kitang-kita mo sa pablang malaking lamesa ng mga aswan. Ay may nagsasarapang mga makatas na karne. Buong tawagin pa sa panahon na iyon. Hamonado. Latakam ako noon dahil kahit na sabihin na lamang nating malamig ang mga ito. O kinain pa no hapulan. Puro masasarap tingnan. Pinabalik kami sa kusina. Mukhang magkapilala si Nanay Asing at Aling Landa. Si Aling Landa na medyo makapala mukha ay nagsabi nga na meron bang pang-almusan doon. Habang nililibot ko ang tingin ng bahay at naghihintay na ihayom ni Nanay Asing ng pagkain. Alam mo yung pakiramdam na para kang nasa Shake, Rattle and Roll. Dalimandapingan. Pagbalik ni Nanay Asing, napakamot ako ng ulo. Yung pakam ko sa karne na pinakain ng mga ason. Hamdon din na lamang dahil nakita kong pritong tuyo at ininit na bahaw at sabaw na may kamapis lamaw ang inihain ni Nanay Asing para sa amin. Pero gamin ko man, wala naman akong magagawa kasi ang pinunta ko naman pala degan. Ayaw makaipon para lamang sa kalapape, di ba? Bilang lamang ang ipinurong parte ng bahay sa akin, Sir. Ang labas ko sana kung maghahardinero. Ang loob naman mula sa salas. Sobrang nakakalito na parang puzzle yung loob na pwede kang mawala pag mali ka ng pinasukan. Napakaraming pasikot-sikot at lakikipib na daanan. Na para bang tabuan na mapapanahon ng Kastila. Parang maze o ganon. Pero hindi naman na ako pinapasok ni Nanay Asing doon. Makikita ko lang. Hindi naman umano ay lawan. Magsibak lang kahoy.
mag-gardening, magwalis sa bakuran, magtanggay na mga tuyong dawan, maglinis sa isang kusina, maghugas ng pinggan ko kailangan. Take note isang kusina. Siguraduhin ko rin umano sarado ang mga gate at tangunahing piktuan bago ang gabi. Yun lamang ang trabaho ko. Wala na akong gagawin pa o akalikutin sa bahay na yon. Bukod sa lamesa o kainan namin at isang kusina. Ang pinapawag pa ni Nanay Aseng na kabilang kusina. Tanging ang pamilya asam lamang umano ang nakakapunta nun. Siya na ang bahala doon. Sa labas din yung tulugan ko malapit sa garahe. Matapos kuhain ni Aring Yanda ang bonus kesa pabrik-recruit sa akin ay nagpaalam na ito. At sinabi niya siya na daw ang bahalang magsabi sa lola ko. The last time maayos lamang akong kanagayan. Dadaanan niya umano ako linggo-linggo kapag may oras siya. Akala ko, yun ay lahat. Yung paalala ni Nanay Aseng. Pero meron pa pala. Dagdag pa ni Nanay Aseng. Kapag umada ay huwag masyadong mainay. Dahil gusto lang pamilyang ason, napahimik ang paligid nun. Kapag gabi naman, sabay kami ni Nanay Aseng na maghahapunan na mawa alas 6 at bago pa man pumatak ang alas 8. Nasa nabas na kali. Nakasarabi lahat ng pintuan na papasok sa bahay. Malapilim na namang umano ako sa quarters ko. Bahala na kung makikinig ako ng radyo o magpapaantok lamang. Yun lamang. Nanabas lamang bindaw ako sa umaga kapag didisingin na ako ng matanda o kasambari na yun. May arenola naman din ako sa loob ng kwarto. At kung palikuran law ay tatuking lamang siya kung makikidamit ako. Hindi masyadong naglalabas ng umaga ang pamilya. Ang unang kainira sa araw, halos tamarian na. Nakakasabay naman kami. Malumalay silang tingnan at kinakamusta naman nila ako nang walang mabigat na pakiramdam. Pero kaswal daw ang mararamdaman mo sa kanila. Yung people nakikipag-usap ka sa larong pinag-aralan. Kapag maghapon na, saka sila aalis ako minsan ay may maiiwan sa kayo ng pajero. Tapos gabi na rin kong uuwi. Paminsan-bimsan bago magdalas 8. Kung minsan naman nararamdaman kong dumadipin sila pero antok na antok ako. At kung minsan hindi na namin naabutan yon. Dahil tulog na ako at nasanay na ako matulog ng maaga. Sa isang linggo, galon ng rapin. Lingguan ng sahod ko kaya noong nakuha ko ang unang bayad. Sabi ko ba, hindi man ang panakanapati ang maisip kong bilhin dito. Bitin ako nagtanong kay Nanay Aseng kung wala pa silang boy sa bahay dati. Sabi naman ng matanda, meron pero umaalis din dahil ay nga, sideline ng Canada ang ginagawa o hinahanap na Marian. Pero nasa isip ko, paano sideline na sa daan ng trabaho? Okay na ako dito. Makalipas ang 2 linggo, may isipan ko munang magpaalam ng isang araw para sana bisitarin si Lola. Wala naman akong naging problema na pinayagan nun. Natuwa naman si Lola na okay ako. Binigay ko sa kanya ibang sahod ko lang. Hindi ko akalaling Sir Seth na sa pagbabalik ko sa bahay na mga ason, unti-unti kong mabidiskubre ang kababalagan sa pamilyan yon. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba o ikakasisi kung bakit pa ako uminom ng kape ni Lola. Madaling gumawa ng kape si Lola. At ikaw palagi ang iniinom namin ng mga pinsan na pito ko. Kapag sumasama o sa mga trabahong ay nilaman ng magdamagang puyapan. Dahil sa na-miss ko yun, ininom ako noon sa hapon bago ako muling nagpaalam kay Lola para bumalik sa bahay ng mga ason.
Nung gabi na yon, alas 8, alas 9, alas 10. Pabalikwas lamang ako ng higa sa may kwarto ko at hindi talaga ako makatulog. Natatawa na lamang ako dahil nga naalala ko yung tapang ng kape ni Lola. Sa pagitan ng mga oras na ito, wala pasado alas 9 siguro nang maramdaman ko na dumating ang pamilya Lason. Pero hindi nila pinapayan sa sakyan. Tumasok ang mag-iina at ang padre di pamilya ay muling bumalik at tumalis. Mag-alas 11 naman ang muli kong marinig ang pagbabalik ng sasakyan doon. Sinilig ko sa maliit na siwang ng bintana at nakita ko ang padre di pamilya nila na bagamat nakapantalon. Wala na itong polo. Nakasando na lamang ito at suspender na. Umikop ito sa likuran ng sasakyan. Binuksan. Pagkatapos ay meron may panghimatap na sako. Kita ko na parang hirap ang padre de pamilya pero hindi ko alam sir. Nasa isip ko noon, lumabas kaya ako para tulungan pero para bang napasok ang boses ni Nanay Asing sa utak ko habang sinasabi niya mga katadaro, huwag ka na lumanabas kapag lanad pa sa alas 8. Kahit manong mangyari. Pinatay ni Mr. Rason ang kotse. Tuloy-tuloy na hinila ang sakolon. Hindi ko alam. Babalik malamang sana ako sa pagkakahiga dahil naisip ko na baka malako anong pinamili lamang yan sa palengke. Pero nang makita ko biglang may gumalaw doon. At nakarinig ako ng boses na pila gustong sumigaw. Uuwi na. Para bang may takip ang bibig. Napadanawan isip ako. Namamalikmata lamang ba ako sabi ko o namali ako ng pandinig doon? Tao ba yun o hindi? Sa pagkakataon na yon, pinalagpas ko na muna si Mr. Rason na makapasok sa loob ng bahay nila. At mga ilang minuto pa lumipas ay dahan-dahan ako bumaon at lumabas. Inikot ako sa gilid ng bahay. Laking pasasalamat ko lamang talaga noon na wala silang alagang kahit na anong aso o hayop. Kaya malaya akong nakakapaglakad-lakad sa paligid ng bahay na yon. May narinig akong ingay. Hindi ko alam kung saan patungo o galing pero sinusundan ko lamang ang direksyon nun. Gaya nga ng sinabi ko, Sir Seth, hindi ko alam ang pasikot-sikot sa loob kaya naman kahit na saang parte ng pader. Hindi ko alam kung ano yung parte ng bahay na yon. Susunod pa sana ako sa ingay na naririnig ko na tila umiiyak o umuungol nun. Lang marinig ko sa loob ng bahay yung boses ng padre di pamilya na ang sabi, "Gisingin mo nga si Aseng. Linisin yung kalat sa labas." Tila ba kinakausap nito yung misis niya. Doon ay dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto ko at nahiga nun. Mas lalo akong hindi madalaw ng antok. Naalala ko pa na sa susunod na araw pala ay mamalengke kami ni Nanay Aseng. Maya-maya pa, maramdaman ko na may naglalakad sa gilid ng kwarto ko. Pagkatapos ay merong anino na sumilip sa bintana nun. Medyo pasarang bintana ko noon tapos umalis ito. Nang nawala na, sinundan ko lang tingin yon at nakita ko si Nanay Asing. Naglilinis sa likod ng pajero. May pinupunasan siya gamit yung basahan na merong tubig sa may batya. Hanggang sa inuunti-unti ang ibang mantsa sa sayag ng papasok ng bahay na kung hindi ako nagkakamali, ay mantsa galing sa hinatak na sako ni Mr. Rason. Napaka-weirdo. Ano ba talaga ang trabaho ni Mr. Rason? Isa ba siyang mangangaso o ano? Kasi parang buhay na hayop yung laman ng sako eh. Kaya ba laging halos puro karne na masarap ang ulam nila?
Magdamag akong hindi nakatulog sa madaling salita. Hinuntay ko na lamang nakatukin ako ni Nanay Asing para umalis na kami. Ang unang bungad niya pa sa akin habang binabaybay namin yung papuntang palengke. Napuyat ka ba? Hindi ka ba nakatulog? Titig na titig ito sa akin at sobrang kaba ko. Sinabi ko na lamang na nasobrahan nga ako ng tulog kako. Pagdating sa palengke, inutusan na ako ni Nanay Asing na maghiwalay kami ng direksyon para mabilis makapamili. Ako sa gulayan at siya naman sa isdaan. At habang naglalakad ako palayo kay Nanay Asing, narinig ko na merong nagtatawag sa akin noon. Psst, Toy! Toy! Binilisan ko yung lakad ko sa takot na kung sino yon. Hindi ko alam kung bakit ako napaparaning. Siguro kulang sa tulog. Pero pagdating ko sa maraming tao, naabutan niya ako. Isa itong lalaki na may hawak-hawak pa na gulay na kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa mga tindero sa bukana ng palengke. Masama ang titig nito sa akin. Lumingon pa ito at siguro nang makasiguradong wala si Nanay Asing noon. Nagsabi ito ng, "Stay in ka ba kasama yung matanda kanina sa pamilyang pinagtatrabawan mo? Mag-ingat ka, Toy, ha? Umalis ka na habang maaga pa. Habang hindi pa ikaw yung kinakatay." Sabay lakad nito sa kabilang parte ng mga taong pasalubong sa akin. At balik sa dati niyang pwesto. Ako po si Dodoy. Isa akong security guard ngayon dito sa Makati. Gusto ko rin pong ibahagi ang karanasan naming magkapatid pero bago ako magsimula, sasabihin ko muna kung paano at bakit ba ako magpapadala ng kwento sa inyo. Hindi talaga ako nakakapakinig sa mga kwento nyo. Ngayon lang. Pero yung kapatid kong bunso ang madalas at araw-araw ang nakikinig sa inyo nun. At gusto nyo umanong ibahagi namin ang aming karanasan sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Pero naiiya pa ako nun. Kaya ako nakumbinsi ng kapatid ko na ibahagi ang aming karanasan. Dahil isang gabi, pagka-uwi ko galing sa trabaho ay naabutan kong nakikinig ang kapatid ko na ito. At ang kwento na pinapakinggan niya ay yung merong pamagat na 12 bulitas. Tungkol sa grupo ng mga militar na may tinulungan ng mga bata at matanda sa isang kabundukan sa Samar. Dahil parang pamilyar sa akin ang mga naganap, masasabi kong baka isa kami sa mga natulungan ng mga militar na ito na nagsilbing inspirasyon namin para magkaroon ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Nasa mid-20s na ako. Pero naganap ang karanasan naming magkakapatid ng mga panahong 12 anyos pa lamang ako noon. 10 taon naman ang nakakabatang kapatid ko. Natawagin na lamang natin Jay. Taong 2012, sa kabundukan ng Samar. Lumaki kami na iba ang paniniwala sa karamihan. Dahil ang ama at ina namin ay miyembro ng isang kilusan na lumalaban sa gobyerno. Tinatawag kami ng karamihan na mga rebelde. Bata pa lamang kaming magkapatid, ay bihasa na kami sa paggamit ng mga baril. Dahil tinuruan na kami sa mga batang edad namin. Dahil sa mga ganong kaedaran nga ay pinapanatili kami ng mga magulang namin sa kapatagan, kung saan pwede kaming gawing espiya o tagamasid sa mga nangyayari sa lugar at mga kilos ng mga military. Ire-report naman namin ito pag umakyat na kami ulit ng kabundukan. Pero hindi lamang military ang mga nakakalaban namin, Sir Seth. Dahil meron din kaming nakakasagupang mga hindi normal na nilalang na kung tawagin niya ay mga aswang. Halimaw kung tawagin sa karamihan.
Isang partikular na araw, galing kami ng kapatid ko at iba pa naming kasamaan ng mga halos kaedad lang namin sa merkado o pamilihan para mamili ng mga makakain namin sa bundok. Habang namimili kami, kasama na rin dito ang mga pagmamasid sa mga kilos ng mga militar o mga aladad ng batas. Dahil sa marami naming pinamili, hindi kami magkakasya sa sasakyan. Kaya inunang ihatid ang mga makakain at mga pangunahing pangangailangan nun. At dahil hapon na at may natitira pa kaming pera, naisipan na lamang naming magkakasama na sumakay ng isang tricycle para hindi kami lalong abutin ng gabi sa pag-akyat ng kabundukan. Ganun niyang napagkasunduan namin nun at sumakay ng tuluyan. Dahil sa mahigpit ang mga checkpoint sa mga daan, ay nagpanggap kami mga batang walang alam. At uuwi lamang galing eskwelahan at nakakalusot naman kami noon. Na makababa na kami ay nagsimula na agad kaming maglakad kung saan walang mga military na pwedeng makakita sa amin, papanik ng bundok. Habang naglalakad kami, meron kaming nakasalubong na isang matanda at parang halos hindi na ito makalakad. Sobrang bagal nito, Sir Seth. Inunahan na ito ng iba naming kasamahan. At halos maiwan na rin kami dahil nagmamadali na nga rin kami makakyat na. Pero may napansin kami noon. Kahit na sobrang bagal siyang tingnan sa paglalakad, para bang hindi nagkakalayo ang agwat ng mga kasamahan naming nauuna sa matandang to. Kitang-kita mo naman na mas mabilis maglakad ang mga yon. Dahil dito, sa batang edad, nakaramdam kami ng pagkamangha at syempre, takot na rin. Pero hindi namin ito pinahalata. Hanggang sa naabutan namin ito, at nang akmang lalagpasan na rin namin ito, bigla itong nagsalita ng, "Kung ako sa inyo, bibirisan ko ng makauwi." Napatingin kami sa matanda at nakita namin ang mga namimilog nitong mga mata. Nakangiti. Naglalaway. Pagkakita namin nun ay bigla itong sumigaw ng, "Takbo!" habang tumatawa. Napatakbo kami ng kapatid ko ng sobrang bilis at naunahan pa namin ang mga kasamahan namin doon. Sumigaw kami sa mga kasamahan namin na tumakbo na kayo dahil may kakaibang nasa likuran namin. Pero imbis na makinig sa akin, naririnig ko pa mga itong nagtatawanan at sumisigaw ng, "Mga duwag!" Nang makalayo na kami at paakit na kami ng bundok, tumigil kami ng kapatid ko at nagpahinga saglit. Sa tabi kami ng isang puno ng akasya. Tiningnan ko kung nasa na mga kasama namin nun pero wala na ang mga ito. Naisip ko na lamang na baka dumaan sa kabilang daan pero mas mapapalayo sila doon at gagabihin. Kaya talagang nakapagtataka gayong sa ulo naman namin ng pasikot-sikot at daan sa bundok. Hindi na rin namin kailangan ng kahit na anong ilaw. Maya-maya pa, may narinig kami ni Jay na sumisigaw. Sabi niya, "Nasaan kayo? Tulungan niyo kami. May mga halimaw." Dahil sa narinig namin ay hinila ko na si Jay noon. Tumakbo na kami papanhik pero habang tumatakbo kaming magkapatid, parang hindi ko na alam kung saan ang mga daan o mga tamang daanan. Kahit may mga palatandaan kami sa mga ito. Bigla kaming nakarinig na merong tumatakbo. Dahil sa takot ay nagtago kami at dumapa sa mga naglalakyang ugat ng mga puno. Narinig namin itong sumisigaw at alam namin na mga kasamahan namin yon. Dumaan ang mga ito, hindi kalayuan kung nasaan kami nagtatago.
Kitang-kita namin, Sir Seth, kung paanong dagitin ang mga kasama namin nang tila ba mga naglalakihang mga paniki. At merong mga nilalapa na mga naglalakihang mga aso. Dahil sa takot ay halos hindi na namin magawang huminga. At pinapanood na lamang kung paano kainin o lapain ng mga halimaw ang mga kasamahan namin noon. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may dumapa sa tabi namin. At halos pigil iyak at hininga ang ginawa nito. Muntik na kaming mapasigaw ni Jay noon. Pero mabilis nitong natakpan ang mga bibig namin at nakilala naman namin agad ito. Tawagin na lamang po natin siyang Rebecca. Tumingin ito. Bumulong na huwag maingay. Tumango naman kami at nanatili kaming nakadapa noon. Halos maligo na nga kami sa putik at nang mapansin namin na tumigil na ang mga nilalang na ito. Umamoy-amoy ang mga yon sa paligid na para bang may hinahanap pa. Bigla kaming nakarinig ng isang boses na nagsasalitatang sabi, "Hanapin nyo, meron pang 3 nakatakas." Nagtakbuhan ng mga halimaw na ito sa iba't ibang parte ng gubat. Nang mapansin na naming wala na ang mga ito, dito ay dahan-dahan kaming tumayo at nagmasid sa paligid. Nagsalita si Rebecca na kailangan na naming makarating ng kuta at makahingi ng tulong bago kaming maging pagkain ng mga nilalang na yon. Tumango naman kami ni Jay at naglakad na kami ng dahan-dahan doon. Maya-maya pa, bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na putukan. At alam naming malapit lamang ito kung nasaan kami. Dito ay naisip naming 3 na bahala na kung ano ang mangyari dahil kung militar ang makakakita sa amin, madali kaming makakapagsilungaling na naliligaw kami at hinahabol ng mga halimaw na yon. Kung mga kasamahan naman namin ay mas maganda dahil makakahingi kaagad kami ng tulong. Sinundan namin ang tunog ng mga putok. At nang malapit na kami dito, nagulat na lamang kami nang biglang umangat si Rebecca sa lupa. Inilipad ito ng malaking paniki habang sumisigaw nun. Dahil sa nakita namin ay mabilis kaming tumakbo kung saan nanggagaling ang putok para makahingi ng tulong at nang malapit na kami, bigla na lamang may humila sa akin nun. Mabilis akong nakakapit sa mga dapang bagay nun. At nang lingunin ko ito, kitang-kita ko ang kabuuan ng itsura niya. Pulang-pula ang mga mata. Nakalabas ang mga pangil at mabalahibo nitong balat. Sumigaw ako ng, "Tumakbo ka na, Jay!" Kasabay nun ay bigla akong nakarinig ng putok na siyang tumama sa halimaw na yon. Sumisigaw ang mga ito ng, "Dodoy, anak! Kumapit kang mabuti!" Isang lalaki ang pasugod na pinagsasaksak ang nilalang na humihila sa akin nun. At ang taong ito ay ang aking ama. Nang makasiguradong wala ng buhay ang halimaw na ito, hinila kami ni Jay papunta kung nasaan pa ang iba naming mga kasamahan. At doon pa lamang kami nagkaroon ng pagkakataong makapahinga at makwento ang mga nangyari man. Sinabi din namin ang mga nangyari sa mga kasamahan namin. Kung paano lapain ang mga ito at kainin ng mga halimaw na yon. Itago niyo na lamang ang ama ko sa pangalang Melchor at ang aking ina ay Minda. Narinig kong nagsalita ang commander ng grupo namin na itago na lamang natin sa pangalang Kagringo. Nagsabi ito ng, "Hayop lang mga aswang na yan. Hindi na natatakot sa mga armas natin ah." Sumagot naman ang ama ko ng, "Kagringo,
Kailangan na nating pumunta sa ibang kuta natin. Baka matunto na tayo dito. Umiling naman ang commander at sabi ito ng saka na tayo lilipat. Babawasan muna natin yung mga hayop na halimaw na yan. Dahil sa mga desisyon ni Kagringo ay napilitan ng buong samahan namin na manatili kung nasa ang kuta kami pero labag ang aking inatama at mga ilan pang pamilya. Kinabukasan, naisipan namin magkapatid na pumunta kung saan naganap ang pag-atake sa amin ng mga halimaw. Baka sakaling makita pa namin ang iba pa namin mga kasamahan. Pero nabigo kami noon. Dahil ang mga naabutan lamang namin ay mga dugong halos natutuyo na sa mga halaman at sa lupa. Kinausap ko ang kapatid ko na hindi na muna kami bababa ng bundok noon. At mananatili kami sa kuta namin pero nagkamali ako ng desisyon, Sir Seth. Dahil kinagabihan, naulit na naman ang pag-atake ng mga halimaw na yon. Totoong ang nabawasan ito ng grupo ni Kagringo. Pero marami din sa amin ang nasugatan at ang iba ay wala na ring buhay. Dahil sa pangyayari ay naalarma ang mga iba naming kasamahan. Gusto na nilang bumaba ng kapatagan dahil sa mga hindi mapaliwanag na pag-atake ng mga halimaw na ito. Lalong-lalo na tuwing sasapit ang gabi. Ipapaliwanag ko lamang, Sir Seth, na meron kaming malalalim na hukay para gumawa ng mga kuweba na konektado nun. Halos kalahati ng kabundukan konektado dun sa kuwebang yon. Doon din kami dumadaan para tumakas. Kuminsan naman taguan. At dahil sa patuloy na pag-atake sa amin ng mga halimaw pag kumakagat ang gabi, sa kuweba tinatago ang mga bata at matatanda. Pero hindi pa rin kami nakakaligtas dahil napapasok pa rin ito ng mga aswang na yon. Napilitan ng buwaba ng bundok ang iba at ang iba naman ay sumuko na pero kami ay nanitili pa rin dahil nang magsimulang mag-alisa ng mga kasamahan namin. Pinapatumba na ni Kagringo ang mga kasamahan namin. Lalong-lalo na yung mga nagpapaalam, Sir Seth, o kaya susuko na. Ayon pa sa kanya, mabuting sa mga kamay na lamang umano niya mamatay ang mga ito kesa sa sumuko ang mga yon. Dahil sa gusto kaming proteta ng mga magulang namin, nanatili kami sa panig ni Kagringo pero nagpaplano na rin ang mga ito at iba pa naming kasama na tatakas na sa pamamahala ni Kagringo. Dumating ang gabing inaasam ng mga magulang ko. Pero dadating din ang isang sakuna sa pamilya namin. Isang gabi, habang nagpapahinga ang lahat, dito na sinimulan ng mga kasamahan namin ang pagpapatakas. Nauna kaming palisin ng ina ko at ni Jay at iba pa naming mga kasamaang kalalakihan. Dahil sa kakulangan ng armas ay tanging pailaw lamang ang gala namin, patakbo pababa ng kabundukan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang kaming nakarinig ng putukan mula sa kampo namin. At nang mapalingon ako sa likod ay wala ang ama ko. Pero hinihila na ako ng aking ina. Nagsalita ako ng, "Nay, si tatay naiwan sa kuta. Kailangan nating balikan." Sumagot naman ang aking ina sa nauutal na boses ng, "Anak, kailangan na nating makababa. Kamatayan lamang yung aabuti natin pag bumalik pa tayo." Hinila ko ang kamay ko. Tumakbo ako pabalik ng kuta. Sumigaw ako sa aking ina ng, "May, mauna na kayong bumaba. Babalikan ko si tatay." Nakita kong hinila ito ng isa sa mga kasama naming babae. Naririnig ko pa itong sumisigaw na bumalik pero pasensya na at matigas talaga ang ulo ko. Kailangan kong balikan ang aking ama. Sa pagtakbo ko pabalik ng kuta, biglang may sumigaw ng,
Kuya, hintay mo ako. Sasama ako. Napatigil ako sa pagtakbo nang tingnan ko ito. Si Jay yung nagsasalita. Bakit ka pa sumunod? Sumban mo na si nanay. Sabay tulak nito pero bumangon agad ito at patakbong sumunod sa akin. Nang malapit na kami sa kuta, nagtago kami sa mga puno at tiningnan ang mga nangyari ngayon. Nakita namin na nakaluhod ang aking ama at ang iba pa naming kasamaan sa pagplano ng pagtakas. Binubugbog nila ka-gringo ang aking ama at ang iba pa at nagsasabi ng, "Traidor ka, Melchor. Alam mong sa lahat, yan ang ayaw ko pero dahil sa may pinagsamahan tayo, ihuhuli kita." Pinagbabaril nila ang mga kasama ng tatay ko. At nang si tatay na ang babarilin, nagsalita ulit ang hayop na si Gringo ng, "Pagkatapos mong mamatay, ipapahanap ko ang pamilya mo. At hulaan mo kung ano ang gagawin ko. Sila naman ang papatay namin." Tumatawa ito na parang demonyo. Bago ito mabaril ni Gringo, halos sabay kaming napatayo ng kapatid ko at sumigaw ng, "Ka-Gringo, huwag niyo pong patayin yung tatay namin. Parang awa niyo na." Habang umiiyak, hinawakan kami ng mga kalalakian na sumigaw ang ama ko at minumura kami. "Bakit pa kayo bumalik?" Habang tumutulo ang mga luha ng ama ko. Dito ay nagmakaawa si tatay na huwag kaming sasaktan. Pero nagtawanan lamang ang mga ito. Nagsalita si Gringo ng, "Kung siniswerte ka nga naman, masasaksihan ng mga anak mo ang kamatayan mo." Kitang-kita namin ng kapatid kong si Jay kung paano barilin ng demonyong yon ang aming ama sa ulo. Bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Napaiyak kaming magkapatid at pinagmumura si Gringo pero malakas na suntok ang naramdaman ko noon. Nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, nakita ko kaagad si Jay na umiiyak. Binabanggit ang pangalan ng aming ama. Nang tingnan ko ang lugar kung nasaan kami, nakita ko na nakakulong kami sa isang hawla na parang mga ibon noon. At nakikita namin na nagtatawanan ng mga demonyo na pumatay sa aming ama. Wala kaming nagawang magkapatid kung hindi umiyak ng umiyak na lang. Lumipas sa mga araw, mga buwan, ginawa kaming alina ng grupong kinaaniban namin at kinalakihan. Pumapasok sa isip ko ang mga batang nakikita ko sa kapatagan. Naglalaro lamang ng masaya at mga mukhang walang problema. Naisip ko na bakit hindi na lamang kami naging mga normal na bata na nakakapaglaro ng malaya noon at walang tinataguan at kinatatakutan. Napapaluha na lamang ako pag naiisip ko ang mga bagay na yun, Sir Seth. Sinisi ko ang lahat sa Panginoon. Hanggang dumating ang isang gabi na dininig ng Panginoon ang mga dasal na araw at gabi kong pinapanalangin. Patulog na kami noon. Nang bigla kaming nakarinig ng putukan sa labas. May mga sumisigaw na, "Inaatake na naman tayo! Mga halimaw na naman!" Nagtago ang lahat sa mga kuwebang butas noon. At dito ay walang tigil na putukan ang naririnig namin. Nang walang ano-ano ay meron kaming narinig na, "Takbo! May mga sundalo!" Pero walang tigil pa din ang mga putukan pero matapos ang halos kalahating oras na pagtatago namin, tumigil ito. Nakarinig na lamang kami ng mga salitang, "Mag-ikot kayo. Iligtas sa mga sugatan. Mapabata o matanda. Lahat dadali natin." Dahil kami ang nasa dulong bahagi at naglabasan na ang mga kasama namin,
Hindi kami lumabas nun. Sinabihan ko si Jay na huwag maingay dahil tatakas kami sa mga sundalo. Ang naisip ko noon ay kalaban ng mga ito at papatayin din kami. Nang tuluyan lang malabas sa mga kasamahan namin, may narinig kami nagsabi ng, "Dali na sa kampo yung mga yan." Sumilip kami sa butas at nang mapansin namin na wala nang masyadong tao, dahan-dahan kaming gumapang palabas. Sumenyas ako kay Jay na huwag gagawa ng kahit na anong ingay dahil meron pang natirang mga sundalo. Nang makalayo na kami ng unti-unti, dito na kami tumayo at tatakbo na sana kami nang may bigla na lamang bumagsak sa harap namin. Mabilis kaming hinawakan ito sa mga leeg. Kita namin ang mapupulang mga mata ng mga ito. Naaagnas na mga balat. Nagtutulisang mga ngipin. Naghahaba ang mga kamay at paa. Tusok-tusok ang likuran ng mga yon. Sumigaw kaming magkapatid para maalarma ang kung sino mang pwedeng tumulong sa amin. At mapuntahan kami. Kahit ayaw namin ay wala na kaming magagawa noon. Nakita pa naming lumingon ng halimaw na ito. At naririnig na rin namin ng mga boses ng mga sundalo nang bigla kaming binitawan ng nilalang na yon. Dahil merong 4 na malalaking aso na kumakagat sa halimaw na ito. At nilalapa ito. Kitang-kita naming magkapatid kung paano magkalasog-lasog ang buong katawan ng halimaw. Dahil sa pagkagat ng 4 na malalaking asong yon. Nang matapos itong mapatay, tumingin ang mga asong yun sa amin. Lalapit na sana ang mga ito nang biglang dumating ang mga sundalo. Nakita naming umatras ang 4 na aso at dito ay isang sundalo ang lumapit sa akin at inaabot ang kamay naming magkapatid habang nakatutok ang baril nito sa mga asong yon. Dahil sa alam kong masama ang mga sundalo, nagsabi ako na wag mo kaming hawakan. Masasama kayo. Pero nanatili itong nakatingin sa mga aso at patuloy na nakatutok ang baril nito. Nang tumingin sa amin ng sundalo, nakita ko sa mga mata nito ang tapang at desididong iligtas kaming magkapatid. Nagsalita na hanggang ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga katagang sinabi nito. Abutin niyo yung kamay ko. Hindi kami masama. Ililigtas namin kayo. Dahil ramdam ko ang pagnanais ng sundalong ito na iligtas kami noon. Inabot ko yung kamay nito. Mabilis kami nitong hinila paalis kung nasaan ang 4 na aso. Nang bigla kaming magulat dahil tumayo ang isa sa mga aso at kinausap ang sundalong tumulong sa amin. Bigla na lang tinutukan ng sundalong ito ang kapwa niya militar. At ganon din ang isa pa nilang kasama. Ang pagkakatanda ko, Sir Seth, sinabi ng sundalong ito na kaibigan nito ang mga asong yan. At kinuha kami ng 5 militar at umalis na. Naiwan ng 2 kung nasaan ang mga asong nag-anyong tao noon. Natatakot man kami. Sumama kami kung saan yung kampo sila pupunta. At nang dumating nga kami sa kampo nila, nakita namin ang iba naming kasama na pinapakain at inaasikaso. At ang iba ay ginagamot ng mga taong tinuring namin na kaaway. Nanatili pa kami ng ilang araw sa kampo nila. Hindi nila kami pinagtrabaho o kahit ano paman. Pinapakain kami. Binibigyan ng damit. Malayang makalaro ang mga bata at malayang nakakatawa. Dahil sa kuryosidad ko, nagtanong ako sa isang sundalo kung ano ang pangalan ng sundalong naiwan sa gubat na kasama ng mga aso pero hindi ito sumagot. Yinitian lamang ako at sinabihan ng, "Maglaro ka lang dyan. At pag nagutom ka, magsabi ka lang basta. Huwag kayong lalayo dito ah." Tiningnan ko na lamang ito at napakamot.
Nagtanong-tanong pa ako sa iba pero hindi sila nagsasalita. At ang sinasabi ko ay gusto ko lang magpasalamat. Dumating ang hapon. Habang nakikipaglaro ako sa kapatid ko, biglang may lumapit sa akin na 2 lalaki na nakasibilyan. Akala ko mga rebelde din na nakatakas at narigtas ng magsalita ang lalaki ng, "Bata, hinahanap mo raw ako. May problema ba?" Nakita ko pang tumawa ang kasama nito. Tumigil kami ng kapatid ko sa paglalaro at tiningnan naming mabuti ang mga nasa harapan namin noon. Nagsalita si Gina ng, "Kuya, siya yung himbalom na ligtas sa akin." Piningnan ko pa ng mabuti at walang ano-ano. Bigla na lamang namin itong niyakap habang umiyak. Nagpasalamat kami sa pagkakaligtas nila sa amin. Lalong lumakas ang tawa ng kasama nito at narinig kong nagsalipay pa ng, "May instant anak natin tayo." Hinawakan kami sa ulo ng taong nagligtas sa amin ng pansalita ng, "Trabaho namin magligtas, hindi ang kumatay." Dumi ang mga panaprepet pa ng mga taong nangangailangan ng tulong. Muli pipa sa amin at bago ito tumalikod, sinabi ni Pina, "Huwag kayong mag-alala. Pag-aaraling tayo kung saan tayo dadalhin sa mga susunod na araw." Galing namin sa pag-aaral. Gumawa ito bago umalis. Dahil sa mga naririnig namin na mantapapid nun, natuwa kami dahil gustong-gusto talaga namin mag-aral. Luwipas pa ang 2 araw. Binaba na kami sa kampo at sinakay sa sasakyan na pangmilika. At nakita ko dito ang sandalong naging inspirasyon naming magkapatid. Lumapit kami dito muli at nagpasalamat ng bukal sa mga puso namin. Gusto ko sali sabihin ng palala niya pero hindi na po. Nasaan ka man na yon, gusto ko magpasalamat sa iyo. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Tayo ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon para maging normal ang pamumuhay namin. Lamdamating kami sa pinaka-kampo nila doon. Nakita namin na nandun ang aming ina at iba pa namin mga kasamahan. Dahil sa sobrang saya ay napayakap agad kami dito. At ikinuwento na nga ng lamay namin ang nangyari nung gabing tumatakbo sila pababa. Habang pababa umano sila ng gubat, nakakarinig na sila ng mga hangli ng mga hayop. Ay padam nilang aswal ang mga yon. Doon nilang bimila napansin na napakaraming tunog ang naririnig nila. At nagsimula na silang magsisisigaw pababa para marinig ng mga taong nasa patad. Sa dami nilang tumatakbo ay isa-isa umano silang naubos. Hanggang sa maging 7 na lamang sila. Hanggang sa patad ay sinusundan pa rin sila ng mga nilalaw. Nang biglang may sumigaw at pinagbabaril ang mga nilalang na humahabol sa kanila noon. Nang makita nila ang mga buwabaril ay mga sundalo iba. At nang matapos sa mga putukan, tatakbo na sana sina pero mabilis silang naharang ng mga militar. Doon na nga napag-alam ang mga rebelde pero nagmakaawa ang ina ko sa mga militar na tinguhan kami. At yan pala ang dahilan. Kaya may mga militar na dumaping ng gabing inaatake kami ng mga halimaw. Dahil sa tulong ng programa ng militar, nakapag-aral kami. Pati na rin iba pa naming kasamaan, mapabata man o matanda. Ang kapatid ko ay nakapagtapos sa pag-aaral. Ako naman ay nahinto para testesan ang mga kailangan naming 3 sa buhay. Bago ko tapusin ang kwento, gusto ko sanang sabihin sa mga kapwa ko na dating lumalaban sa maling paniniwala. Huwag niyo na pong ituloy. Buwaba na kayo dito sa patag at dito niyo makikita ang katahimikan. Wala dyan kung nasaan tayo. Dahil tago kayo ng tago, lipat ng lipat. Sumuko na po kayo para sa katahimikan ng bawat isa. Maraming salamat po. Pasensya na sir kung hindi nakakatakot ang kwento ko.
Sir, kung nakikibig ka man na yon o isa sa mga kasama nyo, ay mag-iingat po kayo kung nasaan po kayo. Gusto ko lamang ibahagi ang karanasan ng tita ko sa probinsya. Tungkol ito sa mismong alitan ng kung sino-sino na nauwi sa hindi magandang resulta. Babaguhin ko po ang pangalan ng bawat tao sa kwentong ito at sana ay kakapulutan ito ng aral ng mga listener natin, lalo na magkakamag-anak. Ang mga tita ko na ito ay mga kapatid ni nanay. Marami po silang magkakapatid na noong namulat ako sa probinsya na yun ay halos nagkakanya-kanya na ng buhay. Nagpaiba-iba na ng lugar at merong isang namatay na bata pa lamang. Naiwan ako sa lola ko ng bata pa dahil nakipagsapalaran ang mga magulang ko sa ibang lugar. At syempre, nakasama ko ang mga tita ko na ito. Matapos ang ilang taon ay kinuha na ako ng mga magulang ko. Pabaka-bakasyon rin naman kami doon. Meron pa nga dating bakasyon pagkatapos ko ng kolehiyo na umabot ako ng mahigit kalaating taon doon. So bali sa mga kapatid ni nanay, ifo-focus ko po ang katangian ng dalawa kong tita na ito. Unahin natin si Tita Ging. Si Tita Ging po ay bunso sa magkakapatid. Walang asawa kasi may pagkasuplada ito. Ang dami na niyang narating na lugar pero ni minsan ay walang nanligaw. May itsura naman si tita tsaka maputi. Hindi tulad ng nanay ko na morena. Pero ewan ko ba, baka sa ugali lang talaga. Nang mag-resign siya sa trabaho niya sa huling amo, siya na po ang kasakasama ng lola ko sa bahay magpasa hanggang ngayon. Kumbaga sabi nga kapag pumanaw si lola, matik ay sa kanya malilipat ang rights ng mga lupa. Kasi ang mga natira kay lola, halos siya na lahat ang umahawak noon. Masungit po talaga si tita nung bata pa ako. Madalas niya kaming pagalitang magdipinsan. Naninita tapos nanlalait, mga ganon. Kumbaga kumukulo yung dugo niya sa mga bata pero pagdating ng panahon ay ewan, siguro natuto na rin at tahimik na lamang na tao ito. Kapag nauwi ako doon sa amin, okay naman na siya. Nag-aasikaso naman ang makakain at maayos makipag-usap. Sustentado din po namin siya gawa ng nasa puder nga niya si Lola. Kaya siyang nagbabudget ng mga perang ipinapadala namin. Ang pangalawa kong tita, si Tita Nikki. Siyang pinakasentro ng kwentong ito. Si Tita Nikki ay pangatlo sa pinakabunso. Masasabi kong mabait ito. Hindi madamot at talagang yung tipong kapag andun ka sa bahay nila, pakakainin ka ng sobra-sobra. Maganda kasi ang trabaho ng asawa niya sa abroad. Hingalang talaga, Sir Seth. Meron itong kapitbahay na palagi silang nagpapataasan ng ihi. Kumbaga nagpapayabangan. Kapag may bagong gamit ang isa, susundin din ng isa. Hanggang sa umabot sa puntong utang na lamang ito ng utang. Kumbaga yun, sayang lang dahil isa ito sa pinakapaborito kong tita pero nung huli ay iniiwasan ko na din gawa ng pati ako gustong utangan. Early 2021 ito na mangyari. Ito ang mga panahon na sobrang lubog na talaga sa utang si Tita Nikki. Tapos ang problema, Sir Seth, yung asawa niya, uuwi matapos ang 5 taon. At ang balita kasi, may ibinigay na malaking halaga itong asawa niya sa pagpapaayos ng bahay nila sa kanya. Pero ayun, nagastos niya. Hindi lamang namin alam kung pinambayad niya sa utang o may iba pang dahilan. O bumili na naman ng kung anong gamit o kung ano pa kasi nga usap-usapan na naman na nagpapayabangan na naman sila ng kapitbahay niya na ito. Dito na, si Tita Ging ang lagi niyang kinukulit. Nakablock po kasi itong si Tita Nikki sa number ko at sa number ni nanay. Hindi po kami madamot na tao, Sir Seth. Malinaw ko lang. Kumbaga, nagbibigay din ako kay Tita Nikki kapag may extra o umuwi ako sa probinsya na yon. Yan ang talaga. Ang iniiwasan namin ay umutang siya ng umutang. Tapos hindi din naman tayang bayaran. Marami na po kasi talaga siyang loan noon. Kung sino-sino na yung ginawa niyang sponsor o witness ba yun kung tawagin. At ilang beses na rin siyang pinatawag. At ilang beses na rin siyang nahuling nagtatago. Buti nga hindi pa nakakasuhan. Bale, nareremata lang yung ibang mga gamit nila.
Swerte din naman kasi ni tita na ni isa sa amin walang nagsusumbong sa asawa niya gayong pwede naming i-message yun sa Facebook pero nakakaawa din naman 'di ba? So bali ito, umabot na sa puntong kaming magpipinsan ay iniwasan namin siya. Naka-ignore message kami sa Facebook. Hanggang sa itong tita ko na isa yung kinukulit-kulit niya. Gaya nga ng sabi ko, si Tita Ging ay bagsakan ng mga allowance ni Lola. Pambili ng maintenance, gamot, pang-araw-araw nila, mga ganon. So syempre sa tingin nito ni Tita Nikki, maraming pera ito. Gawa nga ng ayaw din naman magpautang ni Tita Ging dito. Dahil nga ang kanya naman ay, di ba, may mga emergency din naman kasi kuminsan. Kumbaga, meron siyang dapat itinatabi lalo na at masakitin si Lola. Ang ginawa nito ni Tita Nikki ay siniraan niya sa ibang tao si Tita Ging. Hindi ito pinansin ni Tita Ging hanggang sa umabot sa puntong gumawa ng isyo si Tita Nikki na pinagbibintangan daw siya ni Tita Ging na nanghuha ng pera. Nagkabaranggayan pa sila at parang pinagmukha niya pang masama si Tita Ging noon. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko mga bandang Marso ito. Yung iba nilang kapatid ayaw makialam noon. Kasi damay-damay na talaga eh. Bagamat nakakausap ni Tita Ging si nanay at ang isa ko pang tita. Sinabihan ko din si nanay na wag na manghimasok pa at baka kung ano-anong kwento pa ang madamay siya. Hanggang sa ayon, katapusan ng Abril, nalaman na lamang namin na nagkasakit si Tita Nikki. Akala nga nila noon COVID eh. Bukod sa walang vaccine kasi hanggang ngayon doon sa probinsya namin, ay nagkakaroon siya ng sintomas nito. Lagnat, pananakit ng tiyan, masakit ang katawan, pangwawala ng padlasa. Yung dalawa niyang anak na natira sa bahay nila ay hindi na muna pinauwi noon. Doon na muna sila nalagi sa bahay ng lola nila sa my father's side. At kapag guwan ay kinakamusta na lamang nila ito. At yun, parang nagre-recover lang umano. Hanggang sa magkaroon ng kakaibang karanasan ang mga nakapaligid mismo sa bahay ni Tita Nikki. Tuwing umaga, yung kapatid ng lola ng mga pinsan ko sa father's side na si Lola Luting, nakagawian na nito ng mga pasado 4:00 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na sa bahay nila at nagwawalis-walis. O di kaya kung minsan ay naglalakad-lakad at kumakausap ng mga dumadaang maaga ding lumalabas ng bahay. Kung minsan, nag-aabang ng nagdebenta o naglalako ng pandesal, mga ganon. Ayon sa kanya, tuwing umaga na lamang daw mula nang magkasakit o nagka-quarantine ng sarili si Tita Nikki, may napapansin siya sa loob ng bakuran nila tita. Meron siyang nakikitang babae na taklob ang buong katawan. Tapos ay palaging nakatayo sa bandang poso nila tita. Sa tabi ng mababang puno ng niyog. Doon lamang siya nakatayo niyon. Hindi niya maaninag ang muka at hindi gumagalaw. Minsan nga tinawag niya ito kasi akala niya si Tita Nikki pero gumalaw lamang ito ng patagilid at humarap sa barong-barong na may washing machine tapos hindi na sumagot. Malinaw ko lamang na ipinagpaladay po nilang may sintomas lamang ng COVID si Tita. Pero hindi ito nagpa-test noon. Matapos ang 5 araw, naging maayos-ayos na siya at nakakalabas naman. Nagulat umano sila nang lumabas ito. Humaba ang leeg sa payat. Tapos dilat na dilat yung mga mata na akala mo ilang araw na walang tulog. Binibila naman ito ng mga anak niya ng pamamalengke kasi may kani-kanila naman silang trabaho pero nung nakalabas na ito, kung ano-ano na ang hinahanap na pagkain. Hinog na mangga, sading na saba. Nagkikrib umano siya ng bagoong. May mga ganon. Para nga daw naglili, sabi nitong pinsan ko. Binila naman nila. Kain ito ng kain na parang walang katapusan. Na makalipas lamang ang ilang oras ay manghihingi na naman na para bang hindi nabubusog. Siyempre, hindi din naman ganun ka maganda ang kitaan sa probinsya, sir, kaya nagtitipid din itong 2 pinsan ko. Kahit na wala pa namang mga asawa mga ito. Medyo nag-aalala na sila sa nanay nila kaya naman nag-suggest sila noon na kung pwede ay ipa-check up na lang. Iba na kasi ang pakiramdam nila eh.
Para daw itsura ni Tita Nikki yung tipong idadialysis na. May kapayatan din kasi talaga si Tita ever since pero yun lang talaga nagbago umano ang mukha na parang nag-a-addict nga. Nagalit pa si Tita Nikki noon na sinabihan ng mga anak na mukha daw ba siya hindi okay. Na ay naman sa kanya ay maayos naman umano ang nakikita niya sa salamin noon. Tapos ay dinuro-duro niya pa yung mga anak niya na wag na wag magsusumbong sa tatay nila sa chat. Napaka-komplikado nang nangyari sa kanya nung araw na yon. Noong mga panahon na yon, doon na sila bumalik sa bahay nila kasi mukhang hindi talaga COVID yon. Bata-bata pa din kasi yung mga pinsan ko. Isang 24 at isang 22 kaya yung desisyon sa nanay pa rin. Tsaka malakas talaga yung aura ni tita. Basta gusto niya o ayaw niya, masusunod sa bahay. Pinag-usapan na magkapatid kung paano siya ipapacheck up noon na hindi sila mahihirapan. Inisip nila na igala si Tita Nikki kunwari sa bayan tapos ay diretso na lamang din sa klinik. Pero yun nga lang, unang gabi pa lamang nila doon sa pagbalik sa bahay ay meron nang nangyaring hindi nila inaasahan. Hindi sila makatulog. Bukod sa binuksan ni Tita yung ilaw ng sala na tagos sa mga kwarto noon, ay maingay din ang bukas-sara ng ref noon. Pagtunog ng kaldero at kutsara. Yung anak na babaeng na bunso, sinita na yung nanay niya. At ang sabi na lamang ni Tita Nikki ay gutom siya. 2:00 na madaling araw yun, Sir Seth, tapos gutom. Mula nang makalabas ito sa bahay at maging okay-okay ay wala nang binanggit o hiningi kundi pagkain. Matapos lamang ang ilang oras, nang mapagtanto ng magkapatid na hindi ito sakit medikal. Dahil sa hindi makatulog ang anak na lalaki ay napagpasya na lamang niya na maglaro sa cellphone niya na yon. Gawa ng ang kwarto nito ay sa gilid lamang ng banyo ng bahay ay narinig niya yung nanay niya na pumasok sa banyo at bumukas pa ang ilaw. Maya-maya pa, sumuka na itong nanay. Suka ng suka. Parang tuyo o mano ang inilalabas niya kasi rinig mo naman kapag may tubig yung lumalabas sa bibig, diba? Pero syempre, bumabagsak din yun dun sa may inodoro. Napabangon na siya noon at tatanungin sana yung nanay niya kung ano ang nangyayari talaga. Pero pagkabukas niya ng pintuan ng kwarto niya, napatakit na lamang siya ng bunganga dahil sa napakabaho ng singaw ng banyo. Pasintabi po sa mga kumakain pero yung amoy umano noon ay imbis na parang suka, parang dumi. Parang napakabahong dumi. Umiiyak na yung nanay niya noon pero hindi makapagsalita na para bang humihingi ng tulong. Tinawag ng pinsan kong lalaki ang kapatid niya na lumabas muna saglit. At pati ito ay masuka-suka sa amoy ng kung ano ang nilalabas ni Tita Nikki sa bibig niya. Dito na unang naisip ng pinsan kong lalaki na gisingin ang tipo niya sa kabilang kalsada lang. Doon sila nakitira noon eh. Doon din nakatira yung lola niya. Tinawagan niya ito at nagring naman. Sinabi niya ang nangyari kay Tita Nikki noon. At pagkakuway sinabihan siya nito na lumabas at magmomotor sila. Tig-isang motor papunta sa manggagamot. Nag-jacket lamang itong pinsan ko at lumabas na ng pinto ng bahay para pumunta sa labas kung saan nakaparada ang motor nila noon. Pero wag ka, Sir Seth. Napatigil ang pinsan ko. Gawa ng dun pa lamang sa may tapat ng pinto ng bahay. Natigilan siya. Paano ba naman? Kagaya ng nakita ng kapatid ng lola niya. May babaeng nakapulupot ang katawan na nasa bakuran nila pero noong mga panahong nakita niya ito, ay naglalakad ito na tila ba galing nga sa bandang poso nila at dire-diretsang naglakad papunta sa may tarangkahan nila noon. Alam niyang hindi ito multo. Alam niyang tao ito kasi binuksan pa yung tarangkahan nila. Pagtalabas ay dumiretso ito sa may kalsada at dun na ito naglakad ng mabilis. Lanigas umano talaga ang paa ng pinsan ko noon. Hindi nga alam kung namamalikmata lamang siya noon pero kung hindi pa niya narinig yung tunog ng motor ng people niya at pagbukas ng tarangkahan nito sa kabilang kalsada ay
Hindi pa siya lumabas at kinuha ang motor nilang nakaparada banda sa kulungan ng aso nila. Dan o mga panahon na yun sarap na sarap sa pagkakatulog na paaban walang manayaring hindi maganda noon. Binulabog umano nila sa kanagitnaan ng gabi ang bahay ng manggagamot na ito. Lumasarap ang pagkakatulog pa ng mga oras na yon. Pero ano pala bang mula gawa niya, diba? So ang nangyari nga ay umangkas sa kanila yan pabalik. Pagdating nila sa bahay, bukas na ang lahat ng ilaw sa parte ng bahay na yon, pati sa bakuran. Pagbukas ng pinto, itong kapatid niyang babae, nagkwento kaagad na matapos na daw sumuka ang nanay niya at magmumog ay milata din ni Iko ng foam sa may sala at doon na siya umupo paraping na rito. Ang pwesto ng upuan niya ay nasa pader ng kwarto ng pinsan ko lalaki. Sa gilid noon ay PV at sa kabilang gilid naman ay yung pinto panabas. At sa harap niya ay yung parang big grills na pintala. Hindi po simentado yung bahay. Sa iglamon talaga ang simentado sa bahay nila noon. So bali ayan na. Habang nandun, bigla na lamang daw namatay ang ilaw. Yung parang nadudrown. Bukas sara. Tumayo ito para buksan ang switch nila sa pagitan lamang ng pinto at sa bintanang kaharap niya. In-off na muna ang switcher set. Pagkabukas niya muli ng inaway, napabaling umano ang tingin niya sa may bintana noon. Kitang-kita niya umano sa may bandang maliit na niyog. Doon ulit banda yung isang anino ng babae na balot. Gaya ng nakita ng kapatid niya at ng kapatid ng lola niya. Nakatayo ito doon at naglakas loob siyang buksan ng ilaw ng labas ng bahay nila at natapatan ito ng ilaw. Hindi niya umano mahagilap ang mata nito na madilim na para bang butas yon. At yung bibig niya parang tumatawa na hindi. So takot niya. Nabuhat niya umano yung stand na may Santo Niño at hinarap doon sa parte na yon bago sumiksip kay Pipa na noon ay nilalagdatla. Matadal umano niyan sinilip yung matanda. Patayo at papingin-pingin siya doon. Pero mukhang hindi natatakot sa santo. Hanggang sa ipala, nan muling bumukas ang bibig ng matanda na malinaw sa inawan nilang nakatapat sa may poso noon. Bigla niyang narinig na tumawa itong si Pipa Niki. Nang tingnan niya ito, tulog na tulog pa rin. Pero yung bibig para ba kaparehas ng bibig nung nasa labas. Kinilabutan na siya at nagdasal noon at mabuti na lamang ay nakabalik na kaagad ang kuya niya at ang tito niya. Dadbad pa ng pinsan ko na babae na ito ay pakipilong na binuhusan niya yung sinuha ni Pipa sa may inodoro. Para daw tarada itong dumi. May lumabas sa bibig ni Pipa. Hindi ko na po siguro ganun ka may paliwanag basta. Imagine na lamang na yung dapat sa puwet lalabas ay sa bibig may labas ni Pipa noon. Iyo, pasensya na po. Dito na naging mas komplikado ang lahat, Sir Seth. Kinapaka pa na manggagamot ang isang parte ng tiyan ni Pipa. Makulibaw. Kinulam si Tita pero yung nagkulam ay yung gusto niyang kumulam sa mga taong nakaalipan niya. Hindi ba? Medyo magulo. May apraso umano si Tita dito at kung ano man yon ay balikan na niya Father dahil papahirapan siya talaga nito. At hindi lamang ang pagsusukan ang hindi kaaya-ayang bagay ang pwedeng mangyari sa kanya. Nakapikip lamang si Tita noon pero oo siya ng oo. Susundin niya daw. Bago pa man sumikat ang araw noon, pasada alas 4 ng mag-convoy na naman sila sa pagmumotor. Ang pinsan ko na angkas sa manggagamot at ang kapatid na babae na ayaw magpaiwan sa bahay. Ay tip nila sa father's side na angkas naman si Pipa Niki noon. Nakipagkita itong si Pipa Niki sa isang tirahan na kung hindi nagtakamali ang mga pinsan ko ay bahay na mangkukulal. Pero ang ganda ng bahay, sir eh. Simentado at maliwanag pa. Manumanay naman silang pinanggap bale nalagi na lamang sila sa labas noon. Inalok pa silang magkape pero syempre, payag ka ba umino? Si Pipa Niki ay pumasok at
may sabi pa daw ito na parang habak o protection galing sa mundo gamot. Matapos lamang ilang minuto ay lumabas na rito. Ang sabi ay hindi daw ipasadya na mangkuulam. Kumbaga syempre, kapag nandagamot ka ng kuulam ka, mayroon tang gabay para gabi ba? Meron umanong gabay itong mangkuulam na ito na alam na sa huli ay gugulangan umano ni Pipa yung mangkuulam. Pinanggi daw ni Pipa ika na hindi nga magagawa yon pero hindi umano kasi nagustuhan ng gabay ng matanda ang nakikipay nga kay Pita noon. Kaya sana ang kulam o konting pagpapahirap lamang sa mga dapat ipapakulam ni Pipa ay bumalik sa kanya ng doble. Palong hindi doble, Sir Seth. 2 kasi ang balak niyan ipaulam noon. Matapos ang napag-usapan, hindi lamang namin alam kung nagbayad si Pita o ano. Pero sinabihan siya man nila Pipa nga na no absuelte na siya, ay pinatawid muna siya ng dadap noon. Siyempleng iba dyan na palaging nakikinig sa mga kwento po, Sir Seth, o sa ibang mga kwento tungkol sa kulam. Hindi naman na siguro na iiba sa kanila yung pantawid ng dadap, diba? Kumbaga kapag tumawid ka ay magiging okay ka, lalo sa mga kinukulam. So bali mula Abril hanggang Setyembre noong mga taong nito wala siya sa kanila. Nasa kabilang ibayo siya at pagbalik niya ng Setyembre ay saan naman siya nakaharap sa mga pinag-uutaman niya. At narimata na naman ang isang motor nila na hulugan dahil wala talaga siyang pambayad noon. Pero sino nga ba ang dapat kuulamin ni Tita Nikki? Malakas ang otob ni Tita Gin na isa siya doon. At ang isa ay itong kapitbahay ni Tita Nikki na nagpapayabalan sila. Kasi sir, sa lahat ng mga taong nakabangga ni Tita Nikki dahil sa utang-utang na yan o pagmamalaki, sila lamang 2 ang hindi halos makatulog sa gabi noon. At kapag pipikit ay parang may aninong naglalakad sa harap niya. Pabalik-balik at kapag bimilit naman ni Pipa Ding ang mga mata ay sadlik lamang umano at maaabot na niya ng pingin ang mga ito. Pero hindi niya mabutan. Lagpaluy abin si Pipa Ding noon. At ayun nga, sakto namang nagtasakit si Pipa Nikki pero naabutan pa ng mga manggagamot na hindi pantay ang hinliliip ni Pipa sa kamay na nagpapahiwapig na may gadambala dapat sa kanila. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ng mister ni Pipa Nikki na baon nito sa utak at ang pera ay wala minayos sa bahay niya. Uy, ito ngayong Desyembre at sana o ano man ang mangyari. Ipinagpadasal namin na malayo na si Pita sa kung ano negatibong bagay. Mabayaran na ang utang niya at nakapagsimula ulit sa pangungutang. Hindi, joke lang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.